Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 71 mula sa 125 na LGUs o local government units sa Region 1 may sariling sanitary landfill. Ito ang pinakamarami sa buong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Umabot iti 70 may sa lokal gobyerno manipod iti isang agasot 25 LGU dagiti adanti buko da sanitary landfill iti Region 1 idinto dagiti daduma a lokal gobyerno ket adanti katulagan para iti access iti SLF dagiti pagamo ni Regional Director Maria Dorica Nashipe iti Environmental Management Bureau iti Region 1 kunana amalaksid kadagiti nasa nga LGU ket 20 ito patlangen dagiti awanan pa iti naaprobaran na 10-year solid waste management plan amang ipasimudaga pasitlangen dagiti san nag-comply kadagiti programa. Inbunad nagpay ni Hipe a 70% kadagiti amin pay nga barangay iti Region 1 ti Adanti Materials Recovery Facility adito iti pakaaramidan kadagiti produkto wenno biste manipod kadagiti recyclable materials. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, kasunduan para sa scholarship program para sa mga mag-aaral mula sa malalayong lugar, nilagdaan ng La Union Police at St. John Bosco College of Northern Luzon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nagpinirma iti katulagan ti La Union Police Provincial Office ken ti St. John Bosco College of Northern Luzon para iti panakaituloy ti scholarship program kadagiti estudyante manipod iti geographically isolated and disadvantaged areas Monogera. Indalwan the Police Colonel Lambert Suerte, Provincial Director ti La Union Police Provincial Office ken Forester Brenda Pulido, Vice President St. John Bosco College of Northern Luzon, ti panakapirma ti Memorandum of Understanding. Iti sidong ti scholarship program matulungan dagiti maikari a dependents dagiti sigud a rebelde ken dagiti nakukurapay nga estudyante manipod kadagiti nasusulinak a lugar ditoy La Union. Mabalin ang mangala dagitoy iti kurso a Bachelor of Science in Computer Science ken Bachelor of Science in Information Technology. Iti mensahe ni Police Colonel Suerte kinunana babaen kadagitoy nga scholarship program ket maipayan tinarimat a masakbayan dagiti maikari nga estudyante banag amang ipaymet iti napintas a resulta para iti kagimungan. Inyip kasmet ni Forester Pulido ti panangapresyar na ti panagtinulong ti LUPPO ken ti St. John Bosco College of Northern Luzon para iti panagragpat iti arapaap dagiti agtutubo. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Tulong pinansyal ipinagkaloob ng OWA sa ilang overseas Filipino workers sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malang puson nga nagsalinurughan ng Migrants Workers Day an Overseas Worker Welfare Administration or OWA. Ha Eastern Samar Provincial Capital Gym ha ilaramhan tema sa OWA Migranting Manggagawang Pinoy kayo ang bida. Panuin selebrasyon nga makaghatag hin pagkilalangan pasasalamat nga doon mga overseas Filipino workers labinahan ira kontribusyon ha aton nasod. Durante ng aktibidad ginbuhatan paghatag ayuda pinansyal ipinaagin cheque nga dahan OWA availees. Din may adat siyam nga
nakakarawat kantidad 20 mil de pesos tikang Habalik Pinas Balik Hanap Buhay Program for Distressed OFWs. Laki piniinan 7 nga OWA scholars sa nakakarawathin 20 mil de pesos gihapon nga bulig pinansyal. Ana sabi nga selebrasyon in gintabungan hin sobra 300 nga mga OFW beneficiaries ug partisipantes tikang Samar, Northern Samar ngan Eastern Samar. Tikang Biniha Syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Mahigit 100 pamilya sa Hinunangan, Southern Leyte, nagtapos na sa 4-piece. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Duga nga mga panimalay sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte ang nakagraduar na sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kon 4-piece. Nasayran nga formal nga giila ang pagtapos sa 112 ka panimalay isip benepisyaryo sa 4-piece himong seremonya sa Pugay Tagumpay sa Municipal Multi-Session Hall dili pa lamang dugay. Lakip sa nisaksi sa maong kalihukan sila Municipal Vice Mayor Attorney Marian Pelen, Sangguniang Bayan members Honorable Lourdes Humangit ug Honorable Socorro Castor Alas, mga personahe sa Bureau of Fire Protection ug mga sakop sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO. Gitaho nga nakagraduar ang nasangpit nga mga panimalay tungod sa natural attrition. Nagpasabot kini nga sila wala nay mga bata nga nag-edad og 0 hangtod 18 anyos nga kwalipikado alang sa tabang sa 4-piece. Ang ngayong masayran nga ang 4-piece usa ka lakang sa nasudnong kagamhanan nga naghatag og conditional cash grants ngadto sa labing nanginhanglan aron mapalambo ang kahimsog, nutrisyon ug edukasyon sa mga bata. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, pagsasagawa ng Agricultural Database Digitalization, pinangunahan ng Department of Agriculture sa Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gibutyag ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan sa Department of Agriculture Region 10 atol sa programang Usapang Agrikultura nga ang Department of Agriculture ang nagunas pagsugod sa Agricultural Database Digitalization o ila kining mapahat-usab sa uban nga mga regional nga buhatan sa DA. Tinguha karon sa DA-10 nga sa bulan sa Agosto ning kasamtangang tuig makahimo na sa pagparehistro ang mga mag-uuma o mga isda sa ilahang mga produkto. Sumala pa ni RED Pacamalan ang Agricultural Database Digitalization usa ka pamaagi aron na matubag ang kanunay nga problema sa pagpanguma sama sa oversupply. Diin pinaagi nini magtanom ang mga mag-uuma sa mga tanom nga haom sa panginahanglanon sa merkado o haom usab nga serbisyo ang mahatag sa mga mag-uuma gikan sa ahensya sa gobyerno. Gidugang ni RED Pacamalan nga pinaagi niini mahius sa ang information system og balikayan ang doble nga serbisyo sa mga mag-uma og masiguro nga katulambang mga mag-uma nga nagkinahanglan og tabang ang mahatagan og prioridad sa serbisyo gikan sa kagamhanan sa lokal man o sa nasyonal. Gikan din sa Radyo Pilipinas sa Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong bilang paghahanda sa pagpasok ng La Nina ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yaman junta el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council sentamiento para discutir al cuantos mga mejora para na entrada de La Nina phenomenon este año. Después se declara el Pag-asa el fin del El Niño phenomenon y ya se subí el Pag-asa Enzo Alert y Warning System na La Nina Watch.
Si acorda, tiene koordinasyon al Gobierno Local de Zamboanga y al Department of Public Works and Highways o DPWH Region 9 para nakondukta del desilting y declagang operations na diferente magakanal iriyo na syudad para menor el epekto del avenida. Ya diskuti también el CDRMC acerca el mag-issue na sektor de agrikultura, supply del agua en syudad, African Swine Fever o ASF y otros pa. Desde la Ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga. Dumako naman tayo sa Marawi, iba't ibang programa upang sugpuin ang illegal logging sa Lanao del Sur, pinag-usapan sa ikalawang pagpupulong ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johanaya Yusuf. Kaya po pasadaan ko ikadwa ang meeting ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force kagay ko June 10, 2024 sa Marawi City. So mga plano iran mi pantag ko kada o mga illegal logging activities o di nasuka pamutula ko mga kayo si isa Lanao del Sur. Piaguluan na Ministry of Environment and Natural Resources and Energy Lanao del Sur. Agyang ko to miya adu na kalilimod ko kababuluiran a Vice Chairman at Task Force. Siko update sira na miyaylay sa mga darpa si sa Lanao del Sur at tanto kumya kayto sumapa kayo-kayuan lagi dem maging mulundo ang may manabilang agwao. Misabop sa napad ko mga plano na sukapakambal sa ordinance o di na resolution ko kita tarosan ko kapumumulaan o mga graduating students ang mabubuloy apad ko requirements siran o na ano derapan kapakapasad supan sukapakandekla ko bitiara agubandingan mi pantag ko karataararad o kapamutula sa kayo ngulalan ko government radio station na Radyo Pilipinas Marawi aguso kapakandekla kandak pa kung mga illegal loggers sa mga detachment checkpoint si Isaranao. Giyamyaloy at task force na paguluan na Ministry of Interior and Local Government menre agu inang padairan sa mga law enforcers lagi dumasundero agu mga polis. Giya si Johannia Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joania mula sa Marawi at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala